Okay, so pag-usapan natin si Scottie Pippen Jr. ng Memphis Grizzlies. Okay, he is a combo guard, 6'1", smaller for a 2 guard, pero okay lang as a point guard. So ngayon alam naman natin lahat na ang Memphis Grizzlies nawalan ng malaking piyesa sa roster nila, which was Tyus Jones. Okay, si Tyus Jones, importanteng player siya for Memphis kasi nakakapag off-ball si Ja Morant kapag kailangan, and nakakapag off-ball si Tyus Jones kapag kailangan naman ni Ja Morant umatake, and pwede maging secondary si Tyus Jones. So importante rin to have someone like a Tyus Jones alongside Ja Morant and Jaren Jackson Jr. and other players. So si Scottie Pippen Jr. parang yun yung role na nakuha niya this season. Yes, last season, he played 21 games for Memphis Grizzlies. Nag-average siya ng almost 13 points and almost 5 assists, 25 minutes without Ja Morant. Pero this season, nag-average siya ng 12 points, 3.6 rebounds, 6.4 assists in 25 minutes with Ja Morant. So ngayon, either back up siya or nagsasabay. Ganun yung minutes ni Scottie Pippen Jr. Siya na yung parang pumalit kay Tyus Jones. And sa video na to, pag-uusapan natin yung tatlong reasons, tatlong magandang parte ng laro ni Scottie Pippen Jr. kung bakit maganda yung performance niya so far this season. So una sa lahat, kasi magaling siyang kumat. So kung makikita natin sa play na to, okay, transition ng Memphis Grizzlies, walang nangyari. So after niya, ano mangyayari? Magsiset ka na ng half court mo. Anong una mong hahanapin? Sino? Yung point guard mo. Pag nahanap mo na yung point guard mo, pwede ka na mag-set ng half-court offense mo. So, na-recognize naman yun ni Jalen Suggs na ibibigay kay Scottie Pippen Jr. So, ngayon si Jalen Suggs, nag-gamble siya, lalaroin niya yung passing lane. Kaya nag-gamble siya for the steal. So, Scottie Pippen Jr., nag-juke siya, pupunta dito sa side na to, and then magpa-45 cut siya to the basket. And yung defense ng Orlando, hindi pa ready. Kasi nga, kaka-flow pa lang nila into their half-court eh. So, yung matchups, nasa-set pa lang. Okay, literal na transition. Nagta-transition pa lang yung defense ng Orlando from fast break to secondary break to half court. So ngayon, mag-isa lang si Scottie Pippen Jr. sa ilalim because of his cut. Dito naman, half court na sila, nakapag-settle na. Hawak ni Aldama yung bola. Jaren Jackson, okay, tries to attack Franz pero walang nangyari. So, pinasa na kay Aldama, drives to the right side. So ngayon, nasa weak side na si Scottie Pippen Jr. So, in defense ng Orlando, normally, okay, maglo-load up yan sa strong side and they'll have Anthony Black cover the weak side. I-splitin niya na yan. Si Franz Wagner, nakaalala yan dyan, or dito, to the paint. Si Moritz Wagner na kay J-Huff to protect the paint. So, ngayon, Santi Aldama, drop steps to the middle. So, ngayon, si Anthony Black, andito sa side na to. Si Moritz Wagner andito sa side na to, may J-Huff sa corner. So kung ikaw yung cutter, saan ka kakat? Magka-flash ka ba rito? Hindi. Kasi pag ginawa mo yon, wala kang advantage na na-generate. Kasi pag nag-flash ka dito, kaya andito si Anthony Black, andito si Moritz Wagner, andito si J-Huff. So 2 versus 2 pa din. So saan ka kakat ngayon? Okay, tatanggalin mo na si Anthony Black sa equation kasi nakatalikod siya kay Scottie Pippen. So ang talagang titignan mo na lang dito, it's Moritz Wagner against Scottie Pippen Jr. and J-Huff. So ngayon, ang cut mo rito, i-splitin mo yung gap between Anthony Black and Moritz Wagner to force the 2 versus 1. Okay? 2 versus 1. So ngayon, meron ka na nang naka-create na advantage. So, kumat si Scottie Pippen, si Moritz Wagner nag-commit sa corner, libre ngayon si Scottie Pippen sa corner. Sa basket, rather. And dito naman, against the Lakers, J-Huff nasa gitna ng court. Okay, and again, kapag ganito na walang pinatunguhan yung offense, ang first instinct is to find the point guard or reverse the ball to the other side. Okay? So, Scottie Pippen, instead of going to J-Huff para sa handoff, finake niya yung cut papunta rito sa gitna and kumat siya backdoor. And si Bronny, okay, late siya ngayon to contest wide open layup. And another part ng laro ni Scottie Pippen Jr. na impressive and reason kung bakit siya nakaka-stay sa loob ng court is because he can shoot the ball. Catch and shoot. Descender siya sa catch and shoot. Right now, 3-pointers na catch and shoot na guarded and unguarded combined, 44.4% siya. So, 12 out of 16. So, that's very good for a shooter. Okay, catch and shoot. Walang mga off the dribble, walang off the handoff. Yung literal na catch and shoot lang, stand still. So, sa play na ito, makikita natin, there was a mismatch. Fred VanVleet kay Zach Edey. So, ngayon, if-front ni Fred VanVleet to deny the post entry. So, si Sengun, kailangan niya ngayon mag-commit dito sa likod to protect the basket. So ngayon, naiwan ngayon si Scottie Pippen sa weak side corner
and si Desmond Bane against Dillon Brooks na ngayon kailangan na ni Dillon Brooks split yung gap between the two Memphis players. So ngayon cross-court pass papunta kay Scottie Pippen. Late si Dillon Brooks sa contest sa rotation. Pasok. Dito naman Iverson cut for Ja Morant. Okay? Iverson cut for Ja Morant. Ngayon mag-clear to sa kabilang side para maging empty side for Ja Morant. Hindi na kinuha ni Ja Morant yung empty side, diniretso niya na papunta sa basket, and again the defense loads up. Kasi si Ja Morant yan eh. So in Zach Edey, rumorol, meron kang weak side dito ngayon, corner shooter. So na-recognize si Ja Morant na meron siyang kick out sa corner. Okay, Maxi had to rotate. Okay, and then mag-X out ngayon dito yung nasa ilalim papunta kay Scottie Pippen, which was a long close out. Ang layo na. And because of his ability to shoot, as a defense, mapapaisip ka ganong karaming help yung gusto mong ipadala kay Ja Morant. Kaya siya nakakapaglaro ng matagal kasi despite him not being the best in terms of ball handling or making plays with the ball, playmaking, dissenting distributor siya and he can shoot the ball, he can cut. Siya yung perfect player na hindi nagdedemand ng maraming touches, hindi nagdedemand na kung ano-ano. Ilalagay mo lang doon, plug and play. Dito sa play na to, okay? He will push the ball to the paint, nag-collapse in depensa, 3 Brooklyn players, 4 pa nga, actually ko sasama si Cam Johnson. So ngayon, nung nag-collapse in defense, meron kang Santi Aldama sa corner and meron kang Zach Edey na kumakat. Because of the paint touch, collapse in defense, easy basket for the big man. And again, hindi niya kailangan maging Kyrie Irving, hindi niya kailangan maging Devin Booker. Ang kailangan niya lang sa role niya is to put pressure sa defense by either cutting to the basket, making the right reads, shooting the ball from the outside, or distributing the ball. Okay, getting paint touches and giving it to the open man. Dito naka 2-3 zone yung Philadelphia 76ers. Okay? So again, pagkapasa sa wing, nag-flash siya sa gitna. Okay? So ngayon, iisa na lang yung tao sa ilalim. Okay? It's 2 versus 1. Isa na lang si Andre Drummond, dalawa yung Memphis players dito. So pagkabigay sa gitna, nakita niya kagad, Jaren Jackson, nag-commit sa Andre Drummond kay Scottie Pippen eh. So for sure, libre si Jaren Jackson sa baseline, which is yun yung nangyari dito. And again, quick decisions, making the right play, making proper reads, not necessarily being the most explosive, the most fancy, the most, hindi mo kailangan maging sobrang ala Kevin Durant type of superstar para mag-succeed sa NBA. Kailangan mo lang gawin yung mga tamang plays, kailangan mo lang mag-defend at a decent level, mag-distribute, make the right play, shoot the ball, kahit average level, kaya mo mag-succeed sa liga.